Alright, so shall we bow down heads, close our eyes? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ni Jesus muli, maraming po salamat sa umagang ito that we have come to worship you, O Lord. Dalangin namin, O Diyos, patuloy, ikaw ang siyang manguna. Let your Holy Spirit guide us and lead us, Lord. Your presence be felt, Panginoon, in this place. Patuloy, Lord, ikaw lamang ang mapapurihan. Ikaw lamang ang malwalhati at madakila. At patuloy ang salita mo na siyang dadaloy sa umagang ito ay magiging kalakasan, pundasyon ng aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, i-anoint mo, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, si Pastor Chris. Ikaw, Panginoon, na patuloy na gumabay, pumatnubay. Let your word be upon his mouth. At ikaw, O Diyos, ang mapapupurihan sa kanyang buhay. Salamat po sa buhay ng bawat isa naming kapatid. Patuloy i-anoint mo rin ang aming mga instrumentalists, song leaders, backup singers, even the dancers, Lord. At even each and every one of us, Lord, may we experience your great goodness and faithfulness for this day. Even, Lord, for those who will teach the children, let them lead, Panginoon, upang matuto ng iyong salita at ng panuntunan, Panginoon, habang maliliit pa yung mga batang ito. Patuloy, O Diyos, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang mapapurihan, ikaw lamang manuwalhati at madakila, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat we have come in this place, O Lord, to worship you. Yes. Ito po aming sama-sama dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. And let everybody say, Amen. 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 Blessed morning po sa bawat isa. Worship po tayo minsan pa sa Panginoon. Kagaya po ng pag-ibig ng Panginoon na laging bago tuwing umaga, tayo po ay magbibigay din ng karangalan sa ating Panginoon. All for the one I love, all for the one I praise, all for the one I worship, Jesus, Jesus, all for the one I love, all for the one I praise, all for the one I worship, Jesus, Jesus. Amen. Let's bless the Lord this morning. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless His name. Forget not all His benefits, His grace. I lift up my hands. Let us lift up our heart. I lift up my heart. Hallelujah. I lift up my voice. All for the one I love. All for the one I praise. All for the one I worship. Jesus, Jesus. All for the one I love. All for the one I praise. All for the one I worship. Jesus, Jesus. All for the one. All for the one I love. All for the one I praise. All for the one I worship. Jesus, Jesus. All for the one I love. All for the one I praise. All for the one I worship. Jesus, Jesus. He is worthy of our praises. Kaya po sabay-sabay nating ideklara. Sabihin po natin sa Lord, you are worthy. Be worthy, 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 worthy. Lord, you're worthy, God. Worthy, worthy, worthy.
worship. Jesus, Jesus, all for the one I love, all for the one I praise, all for the one I worship. Jesus, Jesus. Hallelujah. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe. Awesome in glory, awesome in glory, awesome in power. Mighty God into mighty things. Savior, Redeemer, Savior, Redeemer, Healer, Comforter, God who provides our every need. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh. We believe, we believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe. Awesome in glory, awesome in glory, awesome in power. Mighty God into mighty things. He's our Savior and Redeemer, Savior, Redeemer, Healer, Comforter. He is our Jehovah Jireh, the God who provides our every need. We believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe. Minsan pa po nating i-declare na siya ay awesome in glory and awesome in power. Awesome in glory, awesome in power. God can do mighty things. He's our Savior. Hallelujah. Savior, Redeemer, Healer, Comforter, God who provides our every need. Let us all sing. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe.
po, parinig natin sa Panginoon. We believe. Hallelujah. We believe. We believe. We believe in you. We believe in you, Lord. We believe. We believe. We believe in you, oh Lord. We believe. We believe. We believe. For the very last time, let us all declare. We believe. We believe. We believe in you, oh Lord. We believe. We believe. We believe in you, oh God. We believe. We believe. We believe. Hallelujah. We believe in your power, Jesus. Hallelujah. You are awesome in glory and power. Panginoon, sa umaga po na ito, we just want to worship you. We just want to focus on you. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga na ito, marami man po sa amin yung may distractions ngayong umaga na ito. Pero Lord, we continue to pray na yung mismong distractions po, Panginoon, kayo po ang patuloy na humawak at gumabay. Kayo po ang patuloy na mag-alis. At hayaan mo po, O Diyos, as we sing, as we continue to worship you, as we continue to honor you and glorify your holy name, as we sing this song, hayaan mo pong maitaas namin ang aming mga tinig at aming mga puso sa iyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang hihigit pa, kundi yung makapiling kalaman po namin ngayong umaga, Panginoon. I have come to see your face, oh Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Minsan pa, I have come to see your face, oh Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Minsan pa, I have come to seek your face, oh Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. Teach me to please you, to praise you, to love you, oh Lord, to love you more than anything, more than this world can bring, to love you more than my own life, willing to give my sacrifice in your presence, Lord.
I have come to see your face, oh Lord. I have come to give you praise. I have come to offer up my life as a pleasing sacrifice. I have come, Lord. I have come to see your face, oh Lord. I have come to give you praise, and I have come to offer up my life. Sabay-sabay po natin awitin ang awit na ito na nagmumula sa ating mga puso. Teach me to please you, to praise you, to love you, oh Lord, to love you more than anything, more than this world can bring, to love
again. Sing. Worthy. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Worthy. Worthy is the Lord. He is so worthy of our praises. Hallelujah. Hallelujah. Worthy. Worthy. Worthy is the Lord. Worthy. Worthy. Worthy is the Lord. He is worthy. He is worthy. You are worthy. Jesus is worthy. To receive glory, honor, wisdom, and strength. To receive glory, honor, wisdom, and strength. Minsan pa, to receive glory, honor, wisdom, and strength. To receive glory, wisdom, you are worthy, Lord. Worthy. Lakas po natin para sa Panginoon. Worthy. Worthy is the Lord. Yung mas malakas pa po dyan. Let's sing. Worthy. Worthy. Worthy is the Lord. You are worthy, Lord. Abba, Father. You are worthy, God. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga tinig sa Panginoon. Let us lift up our hands, lift up our voice, and lift up our hearts to Jesus once again. Hallelujah. You are worthy, God. You are worthy, Lord. You are worthy. Hallelujah. We honor you and glorify your holy name, Lord. Oh. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak. Lahat ng may hininga, pumalakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Yung mas malakas na palakpak pa po para sa Panginoon. Come on, church! Yung palakpak ng gising sa presensya ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Panginoon, karapat-dapat po ang karangalan para sa iyo. Kayo po ang patuloy na sumama sa amin buong worship service na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng bagay. Hindi po welcome si Satanas sa lugar na ito. Sa inyo po ang pinakamataas na karangalan at pagsambahan at tatangi lamang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kami pong lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Hello. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sabay-sabay po nating basahin ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kararoonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto pauguhukom ng nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa kabuhay na magmuli, nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Pagalingin niyo po yung may mga sakit, buuin niyo po sila. Ikaw po magbigay ng mga kailangan po nila katulad po ng financially at saka physically. I-heal niyo din po yung mga nasalanta ng bagyo, ng lindol, sa mga na anuhan po ng mga puno at saka nasiraan po ng bahay. Ikaw po magbigay po sa kanila ng ginhawa. Ikaw lang po ang siyang purihin at dakilahin ngayong umaga. In Jesus we pray, Amen. Morning po. Bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, awitin muna po natin yung ating iba. Iba ka maglang Sapagkat tapat ang kulang ay nagiging sapat. Iba ka maglang Panginoon. Sa pagtitiwala, itilala, ikaw ang Diyos. Di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangangamba, ako'y iyong anak, at sa'yo'y umat. Di na matatakot, di na Mangangamba pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. di na matatakot, di na mangangamba, ako'y iyong anak, Na sa'yo'y umaasa. Tuon po natin mga kamay sa ating tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa presence niyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy kayong nagpo-provide sa amin lahat. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito at nagkaloob ng kanilang mga tithes and offering. Lord, we pray po, Panginoon, na ibalik niyo to na siksik, liglig at umaapaw sa kanila po, Panginoon. At sa mga taong hindi wala pang kakayahan na magbigay, Lord, continue to bless them. Continue to give them resources po, Panginoon. We know their hearts na
gusto rin po nila makapagbigay. Pero Lord, we know, Lord, kayo po patuloy na mapoprovide, Lord, Panginoon. And Lord, we pray po, Panginoon, na sa labing ito ay magamit po, Panginoon, sa inyong ministry, sa mga activities, sa mga outreaches po na ginagawa, sa lahat po ng pangangailangan ng aming church. And Lord, continue to sustain po, Panginoon, ang pangangailangan po na aming church. And Lord, magamit po ito, Panginoon, para po, Panginoon, sa pagtayo na aming church building sa aming sa lingunan po, Panginoon. Lord, we pray po, Panginoon, na i-multiply niyo po ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng pagpapala niyo po sa amin. Ito nga po aming salmo panalangin. In Jesus' name, Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. Amen, good morning. So, it's a new day, it's a day of celebration po muli sa ating Panginoon. Amen po ba? Nagagalak po ako at nagkakita po muli tayo. Kala ko hindi na ako magigising. Puri ang Panginoon, pero hindi naman ako pinatulog sa aking operation. No? Salamat sa Lord. At nawala na po yung aking pong alaala sa aking balikat. Kasi pagka lumalabas po ako nakasando, alanganin yung muscle ko dito lang sa kabila. Sabi ko, Lord, tanggalin na natin to para hindi na mukhang hindi na pangit tingnan. So praise God. At purihin ng Panginoon sa buhay din po ni Pastor Nomer de la Cruz. Po, napakabuti po ng Panginoon. Tsaka ako na po kukwento yung iba kasi baka maubusan ng time save ang ating pong speaker ngayon. So, nagagalak din po ako makasama ang ating speaker for today, ang kanilang family, at nakakatuwa po dahil sila po ay naritong muli ngayon para magbigay po ng mensahe po ang ating pastor. Hindi ko na po papakabaan pa. I-welcome po natin muli ang ating Pastor Senior Master Sergeant of Norsagaray Police Department, Pastor Chris Panganiban. Magandang umaga po sa ating po lahat. Papuri sa Panginoon na muli ay nandito po ako sa inyong harapan upang maglingkod sa Panginoon at paglingkuran po ang mga mananampalataya dito sa atin po dito po sa Norsagaray. Ako po ay naka-laptop ngayon kasi medyo pag tumatanda ho pala lumalabo na talaga mata. No? Kasi medyo na-distract po ako pag masyadong maliit, nawawala po ako sa focus. Kaya ipagpaumanhin niyo po na meron po akong malaking laptop dito sa inyong harapan. Dati po kasi cellphone lang po ginagamit ko. At hindi po lingid po sa ating po mga kaalaman ang mga nangyayari po sa ating bansa. Nakalulungkot po na isipin na may mga nasa pamahalaan po tayo na alam po natin na sila po yung dapat nating inaasahan upang ingatan ang kaban ng yaman ng ating bansa. Pero sa kabila po na balita na atin po napapanood ay sila pa ho ang mga nangunguna para tawag dito ay nakawin, ang pangit pakinggan, nakawin ang mga yaman na dapat po ay tinatamasa ng sambayan ng Pilipino. At ngayon po ay tahimik na naman po, Tahimik po sila dahil po hindi po nila malaman kung paano nila uumpisahan. Bagamat na umpisahan na, dahil siguro po parang chain of command po yan na damay-damay po. Lahat po siguro, lahat gumawa. Kaya wala po sigurong merong dahilan para tumayo para sa sambayan ng Pilipino. Nakalulungkot po. At nakakalungkot din po ang mga balita na kamakailan po ay may mga lindol na naganap sa Cebu. Hello? At ngayon po ay meron na po sa Davao. At
nararamdaman sa buong bansa. Nakakatakot po at nakalulungkot na bakit nagkakaganito. No? Ito nabuhubay yung sinasabi ng Revelation na talagang malapit na, no? Na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya po tayo po bilang mga mananampalataya ay maging handa po tayo. Sa akin pong pagbuklat ng aking banal na kasulatan na kung saan ay every morning ay nagbabasa po tayo, ay may tumatakbo sa aking isipan na kung saan ay pinost ko rin po sa aking FB page. Ano po? Yung Isaiah 24:25, ano po ang sabi? Ang daigdig na ito ay nagiging karumal-dumal dahil sa mga taong maruming pamumuhay. Ang taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw to malima, no? Ayaw to malima at walang hanggang tipan ng ating Panginoon, ano po? At sa Isaiah 24:26, kaya't ang sumpay daranasin ng daigdig at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan at ilan lamang ang matitira. Lahat po ng ating mga nararanasan po ngayon sa ating pong kapanahunan, iisa lang po ang talagang ugat. Medyo malakas po yata yung may echo po. Oh. Ay talaga po ay isa lang po ang ugat, kundi kasalanan. Lahat po ito, no? Kaya po natin nararanasan na iba't ibang mga trahedya tulad po ng lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, no? Sa kabila po na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon ay dahil po sa sa kasamaan, sa kasalanan ng mga tao. Bagamat lagi po tayo nagpapaalala na tuwing araw po ng linggo, no, ay alalahanin ng Panginoon, araw-araw magbasa na salita ng Diyos, araw-araw manalangin, makipaniig sa Panginoon. Dahil nga po sa sobrang busy ng tao, no, ay lagi po sila, inuuna po nila ang kanilang mga sarili. Sabi ko nga po, no, simula nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang Panginoon na ang siyang naghahari sa buhay po natin. Siya na po yung mangunguna sa atin. Lahat ng ating mga plano, desisyon, ay lagi nating isasangguni sa ating Panginoon. Bagamat marami pa hong mga tao na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos at hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, no? Tayo po bilang mga Kristiyano ang kailangan po, no, para gamitin sa mga taong ito. Kaya po nakalulungkot na yung iba, bakit namatayan? Noong nakaraang bagyo, noong nakaraang lindol, no? Nakalulungkot. Yung mga ibang mga politician, bakit magkasakit? Yung mga dread disease talaga, tulad ng mga cancer at kung ano-ano pa mga talaga namang napakahirap lunasan. At pumupunta pa ho sa ibang bansa para magpagamot. No? Isa na po si Saldi ko doon, no? Na talaga na stiff neck lang, no? Talaga namang hindi na bumalik sa ating bansa. Nakalulungkot. Ano po yun? Opo. Huwag po tayo matakot, no? Lagi maging handa tayo. Kasi kung minsan yung panic po, nagiging dahilan po, no? Para tayo matakot doon sa mga sitwasyon na meron po tayo ngayon. Kaya po, tayo bilang mga mananampalataya, sa huling panahon, susubukin po ang ating pananampalataya. Kailangan po, maging matatag po tayo, mga kapatid. Kung ano po yung ating mga napakinggan, natutunan sa Panginoon, yun po yung ating lang pong panghawakan hanggang sa huling panahon. Tandaan po ninyo,
no, wag na wag po kayong bibitaw. Wag na wag po kayong bibitaw. Ngayon po ay sineselebrate po natin ang Pastor or Workers Appreciation Sunday, ano po. Na kung saan, ting araw po ng linggo at buwan po ng Oktubre, taon-taon, ay sineselebrate po ito. No, kaya po may iba po yung ating pong topic ngayong araw po na ito. Na kaya nga po sabi sa akin ni Pastor Des, Pastor Chris, ikaw na po bahala, no? Ikaw na bahala kung ano po ang gusto niyo sabihin. At ito naman po yung pinanalangin ko sa Panginoon habang ginagawa ko po ito kahapon, no? Na kung saan, no, ay dito sa ating Pastor or Worker Appreciation Sunday ay sa totoo lang po, hindi ko naman po talaga napamagatan to, pero uumpisahan ko na po talaga, no? Na bakit kailangan natin ng pastol o pastor at pastora or diakonesa, tawag po sa ibang mga church. Although wala po tayo dito sa ating church, ano. Na kung saan ay matatagpuan din po natin, no, sa scripture, na kung saan ay mababasa po natin sa Jeremiah, no, 3:15. Ano po ang sabi? No, sa verse 15, bibigyan ko kayo ng mga pinuno, tatalima sa akin, at pamamalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Pero ito po ay maganda po sasalin po sa English, ano po, although hindi po ako masyadong nag-ano ng English, pero mas maganda po pakinggan nyo rin po sa verse 15 ng sa English language, ano po. And I will give you shepherd after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Ano po, hindi ko na po inilagay diyan, ano po. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, no? Kamusta po ang mundo natin kung wala pong mga pastor o pastol? Kamusta po ang komunidad po natin kung walang pastol o pastor? Ano ang simbahan natin kung walang pastor na mangunguna at tatayo po dito sa harapan? Sino ako kung walang pastor? Kailangan ko ba talaga ng pastor? Sagutin niyo po sa inyong mga kaisipan, kung talaga bang kailangan nyo po talaga ang mga manggagawa o mga pastor na tinatawag. Apo. Talaga pong kailangan po natin, di ho ba? Nasagot niyo ho ba? Amen. Tama po, no? At ito po yung kasagutan kung bakit natin kailangan ng pastor. Tulad po ng mga nabanggit kong mga tanong po sa inyo. No? Ang Diyos mismo ang nagsasabi na kailangan natin ang mga pastor o kailangan natin sila. Bakit? Ano po ang sabi sa Jeremiah uli sa chapter 13 verse 15a? Bibigyan ko kayo ng pinunong tatalima sa akin, no? And I will give shepherd after my own heart. Ang sabi yung word na tatalima is word na susunod sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. No? Sabi po dito ng Panginoon, noong matapos na magkasala ang mga Israelita, alam naman po natin na mga Israelita po ay talagang tumigas ang mga ulo. Ano po? Sa kabila ng kanilang pagkakasala, no, kay Yahweh, hindi na siya nawala ng pag-asa na tumalikod at magkasala sa Kanya. Hindi rin siya nawala ng pag-asa na tulad na atin na mga nakakagawa ng kasalanan sa Kanya. Kaya, ano po ba ang dapat nating gawin? No? Tulad po ng mga lumalapit sa Panginoon, aminin natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon at magbalik loob tayo sa Kanya. At yun po ang ginawa po ng mga Israelita noong panahon po na yun. Sabi ko nga po sa inyo, ang ugat po ng lahat, no, ay kasalanan. Hindi lang po natatapos sa mga nabanggit ko, no, bibigyan tayo na mag-aakay at magtuturo tulad po ng isang pastor na sa atin para hindi na tayo magkasala at tumalikod po sa Kanya.
Sa totoo lang po, meron po tayong mga member, no, kung minsan pag hindi na bibigyan ng atensyon, no, hindi na-overlook ng isang manggagawa, no, nagbabackslide. No? Pag hindi na puntahan, na follow up, no, ay talaga pong nandoon po talaga yung pagkilos ng kaaway, ng diablo, no? Dinadaya po ang kanilang mga kaisipan. No? Kaya po talaga lagi po dapat natin pinagpe-pray po. No? Yung po mga kapatiran po natin. At lalo-lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ano po ang sabi sa Efeso 4, chapter 4, verse 11 to 13. Sige nga po. Ano po sabi? Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba ay pastor at guro. Ito po, no? Talaga pong merong itinatalaga po ang Panginoon na mga manggagawa po. At wala po sa lugar po natin, dito sa ating bansa, na wala po mga manggagawa, pastor. Ano po? Dito nga lang po sa ating pong bayan ng Norsagaray, sa 13 barangay po, ay masasabi ko po na lahat po ng barangay ay merong itinalaga ang Panginoon na mga manggagawa. Kasi napapansin ko po, noong pong yung pong samahan ng CNCM, no? Na kung saan, talaga pong lahat ng barangay. Kumisan nga po, doble, triple pa mga pastor po doon sa isang barangay po na yon. At nakatutuwa po na meron pong mga ginagamit ang Panginoon sa mga bawat barangay na yon. Dito lang po sa poblasyon, no? Napakarami po, no? Na kung saan ay talaga naman pong nagkalat ang mga manggagawa at ginagamit po ng Panginoon. Ano po ang sabi doon sa verse 12? Ginawa niya ito upang hinanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauulad ng kanyang iglesia. No? Kaya po nandiyan po ang mga pastor na yan. No? Bakit? Para daw saan? Para ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga tumanggap at tatanggap pa sa ating Panginoong Hesukristo. No? Para saan? Sa ikauunlad ng iglesia. At dalhin sa iglesia. No? At sabi ko nga po, no, dumadami na po tayo dito. Sa parking lang po, ay punong-puno na po ang parking sa labas. Ramdam na ramdam ko po. Bakit? Ako po'y nakapag-park na po doon sa dulo. Ramdam na ramdam ko po na dumadami na po. At marami na pong dinadala ng mga kaluluwa dito po sa iglesia po natin. No? Kaya nga po kanina, no, ako po'y nakapag-park doon sa gilid, tinatawag po ako nung, ewan ko po kung katiwala yun. Sabi ko, hindi natatakot sa pulis to. Sabi ko. Ang sabi po sa akin, may dadaan daw malaking sasakyan. Ano po ba sasakyan ang dadaan? Montero daw po. Napakaluwang po kahit po isang L po ay makakaraan. Sabi ko nga po, ako'y driver din, ano po. Pero yung po ang gusto nila. Kaya ako po'y umalis at doon na lang po ako nagpark sa malayo, no, para wala nang usapan. Yung po yung mga nakalulungkot na mga pangyayari sa balat ng lupa na akala mo nabili daan. Ano po, although sabihin na natin right of way po yan, may karapatan po ang lahat dyan. Ano po, para wala nang usapan, alis na lang po ako. Lipat tayo doon sa maluwag na wala pong usapan pa, no, hahaba pa. Huwag na tayo mapulaan sa mga ganon, no, para dire-diretso ang paglilingkod sa Panginoon. Verse 13, ano po? At gayon tayong lahat na nagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos ay magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. No? Kaya dapat po talaga, no, nagkakaisa po tayo. Solid po tayo, no, sa ating pong pananampalataya. Kung ano po yung ating pong pinaniniwalaan, iisa lang po 'yan, no? No, wala na pong iba.
At kung ano pong aral na natanggap po natin, siguraduhin ko po na kahit man tayo humayong mag-isa, isa lang po yung ating pong ipahahayag, no? Sa mga hindi mananampalataya. At yun po yun, no? Kaya nga po tayo, no, bilang mga mananampalataya, no, bilang mga manggagawa ng Panginoon, no, inahanda tayo para saan? Lagi po yun doon sa paglilingkod, no, sa iba. Lalo-lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Para dalhin sa iglesia pag tumanggap, no, at para maging maunlad ang kanyang iglesia dito sa mundong ito, no? Kailangan po natin ng paggabay at patnubay ng pastor para ihanda daw saan? Sa paglilingkod sa iglesia or ministry. At alam po natin na may kanya-kanya po tayong ministeryo bilang mga miyembro. Hindi po kayong member ng isang church para po nakaupo lang. Tama po ba? Meron pong si pastor na itinatalaga sa bawat ministeryo. No? Kung wala ka pang ministeryo sa iyong buhay, na alam ko may mga kaloob po tayo. No, may mga bunga po tayo ng pananampalataya. I-discover lang po natin ito at gamitin po natin sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong ibang mga simbahan o iglesia na sa maliit na paraan ng pagmiministeryo ay nakakapaglingkod sila sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng ano. Nakakatuwa po yung mga iglesia ni Cristo, yung ISKCON. No, sa pamamagitan po ng assist doon sa mga member na magpa-park, no? Nakakapaglingkod po sila. No, may ministeryo po sila. Ganon din po yung mga ibang mga GIL, no, yung sinasabing SOS, yung Security of Saint, no? Sa maliit na paraan po na sila po ay nakakapag-assist din po ng ganon. Ano po? May kanya-kanya po tayong mga ministeryo at alam po natin 'yan, no? At meron po mga kabataan na ginagamit po sa music, no po? Sa special number. Even yung mga kalalakihan at mga kababaihan po na ginagamit din po, no? Sa iba't ibang mga sa pangunguna po nila sa kanilang mga pinangungunahan tulad ng mga kalalakihan at mga kababaihan, ano po? At lalo-lalo po sa sa ministeryo po ng pagmimisyon. No, nandiyan po na sumusuporta po ang bawat isa. Kaya po talaga pong kailangan po talaga ang bawat miyembro at hindi po kakayanin po ng isang manggagawa o ng isang pastor ang lahat ng ito. Ito po. Ano po ang sabi po do sa Hebreo 10:25? At huwag kaligtaan ang pagdalo sa atin ang mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating papalapit na ang pagdating ng Panginoon. Iba po talaga yung lagi ka nakababad sa presensya ng Panginoon. Hindi po natatapos po doon sa araw-araw na nagdi-devotion ka, araw-araw na nakikipaniig ka. Iba po talaga po yung nandito ka sa church, na kung saan ay meron kang mga nakakahalubilong kapwa mananampalataya. Sa totoo lang po, pag meron pong mga pagkakataon na meron pong mga nag-testimony dito po sa harapan, na kung saan ay napagtatagumpayan po niya ang lahat ng mga problema at sitwasyon niya sa buhay, nandoon na ikaw bilang isang batang mananampalataya ay napapakinggan mo. Ano po ang purpose na napakikinggan mo ito? Lalo na pag dumating sa iyo yung ganong sitwasyon na alam mo na ang magiging action mo sa ganong sitwasyon. No? Sabi ko nga po, no, kuminsan may kulang din po. Kahit po ako po ay nagdi-devotion, nakakapagbasa ng salita ng Diyos every day, iba po yung meron ka pang napapakinggan na iba. Lalo-lalo na meron pong mga ibang mga pastor, no, ng mga evangelist na talaga naman ang gagaling. Alam niyo po, kuminsan pag dumadaan po sa akin do sa FB ko yung mga magagaling na mga speaker, alam niyo po nakikinig po ako. At yung lahat ng akin na pakikinggan, no,
lahat na akin na pakikinggan ay tumitimo po sa aking puso't isipan. Lalo-lalo na ito kung magagamit ko ito sa aking buhay bilang isang mananampalataya. Ganun po tayo dapat. No? Kasi sa totoo lang po, kung minsan hindi po abot ng ating kaalaman yung mga ganun eh. Kaya nga, bago tayo mag-devotion o magbasa ng salita ng Diyos, di ba hinihiling pa ho natin sa Panginoon yung paggabay ng banal na Espiritu upang ating maintindihan at matutunan ang lahat ng mga gustong iparating, no, ipaunawa sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Ganun po dapat tayo. No? Sa totoo lang po, kung minsan, pag nanghihina po tayo sa pananampalataya, kahit magbasa ka ng magbasa ng Bible, parang hindi mo naiintindihan. Sa akin pong karanasan, nangyayari po yan. Kaya po kung minsan po, pag ako po'y gumagawa ng mga sermon o mga mensahe na akin pong i-message po sa isang church, talaga nandoon po talaga yung aking pong babad sa presensya ng Panginoon. Nandoon na talaga po, sabi ko, wala kailangan magulo. Walang distraction. Nandoon po dapat na yung feed ng Holy Spirit ay tuloy-tuloy. No po? Sasabihin nyo siguro, Pastor, parang hindi yata patungkol sa Work at Appreciation Month yata yung itinuturo ngayong araw na ito. Makikita nyo sa bandang huli kung bakit ko sinasabi ang lahat po na ito, no? Dahil po merong plano po kung bakit po, no? Kung bakit ko po tinuturo po ngayon. At yun po yung plano ng Panginoon ngayong araw na ito. Pangalawa po, no? Ang una po, no? Bakit natin kailangan ang pastor sa ating buhay, no? Ang Diyos mismo ang nagsasabi na kailangan natin sila, no? At ang pangalawa po ay bakit kailangan natin ng pastor sa aking buhay? Dahil kailangan daw natin ng kaalaman at unawa. Na kung saan ay makikita rin po natin doon sa Jeremiah 3:15, no? Letter B, na kung saan mababasa po natin, at pamahamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Yun po ang purpose ng mga manggagawa, pastor o pastora na tumatayo po dito sa ating pong pulpito. Para bigyan po tayo ng kaalaman, katalinuhan, no, at unawa. No, para sabi ko nga po, no, para maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. At pag dumating po sa atin ang mga problema, pagsubok, no, at iba't ibang mga sitwasyon sa ating buhay, tulad po ng mga nararanasan ng mga taga Cebu, Mindanao, no, ay hindi po tayo masyadong hindi tayo masyadong mag-isip, no, bakit pinaparanas sa akin ng Panginoon. Although nararanasan natin, pero sabi ko nga, magaang dalhin, no? Sabi ko nga po, pag naaalala ko po ng panahon na bumabagyo, no? Talaga naman po, makikita nyo, nadidinig nyo po, sarado na po yung bintana ng aming pong kwarto, pero nadidinig mo yung ugong, no, yung galit, no, ng bagyo. Pero sabi ko, Lord, no, ikaw na po ang bahala. Nandoon na nagpapatugtog po ako ng praise and worship. Na kung saan ay, siguro po, pag madidinig po siguro ng kapitbahay ko ito, ano ba ika nangyayari dito sa kapitbahay ko na to? Biruin mo, galit na yung panahon, pero kumakanta pa siya, no? Nagwo-worship pa siya. No? Yun po kasi yung kailangan po natin. Kailangan wag po nating, no, huwag tayong magpadala sa sitwasyon. Dahil meron tayong Diyos na buhay. Diyos na mananagumpay. No? Ilang ulit-ulit na po natin sinasabi na ang Diyos natin ay mananagumpay. Tayo bilang mga anak niya, kailangan tayo ay mananagumpay din. Tama po ba? Nung dumating po sa akin ang mga iba't ibang mga problema, pagsubok, magaang. No? Sabi ko nga po, kung ito po siguro ay mangyayari sa hindi mananampalataya, isa na siguro ako sa mga biktima, tulad ng mga biktima
ng mga nangyayari na mga iniimbestigahan ng aking mga kasamaan. No? Ano, yung mga hanging incident na kung saan ay nagpapatiwakal. Makikita mo pagpasok sa kwarto, pagpasok sa kusina, pagpasok kung saan sa loob ng bahay nandoon na ano, nakabitin. Ano po? Dahil hindi nila makaya yung mga problema, no? At hindi nila alam na meron Diyos na kailangan at tutulong sa kanila. Kasi ang akala lang nila, nag-iisa na lang sila. Ano po? Kung hindi po tayo malapit sa Panginoon, talagang iyon po ang talagang gagawin ng kaaway ni Satanas para dayain ka. Para pabaksakin ka. Para magdesisyon ka sa buhay mo. Magpakamatay ka na. Tayo, simula nung naging Kristiyano tayo, lalong dumami pa ang pagsubok natin, di ho ba? Kasi tayo yung target ng kaaway eh. Bakit kung magiging target yung kampon niya? Yung mga makasalanan? Eh, kanya na yun eh. Tama po ba? Kaya kailangan po tayo bilang mga mananampalataya, dahil kaaway natin si Satanas, dapat lagi tayong protektado. Andiyan naman ang Panginoon na poproteksyonan po tayo. No? May kanya-kanya tayong mga baluti. Tandaan niyo yan, mga kapatid. No? Isuot po natin yan. Baka nakakalimutan ninyo. No? Kasi nga kailangan po talaga yung pagbabasa ng Biblia o pagbabasa ng salita ng Diyos is everyday. Kahit na matapos mo yan cover to cover, no? Ang kailangan mo diyan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kasi every time, every day na mababasa mo yan, kahit na yan nabasa mo na yan, meron ka pa rin makukuha. No? May makukuha ka pa rin diyan na mensahe ng Panginoon para sa buhay mo. Sa totoo lang po. Ano po ba ang primary job ng isang pastor o pastor? No? Ito po 'yon. Is to feed all his shepherd. Pakainin niya ang kanyang mga tupa. Ano po yung ipapakain sa mga tupa? Ito po ba iliteral na tupa? No. Tayo, kayo bilang mga member, no? Ay pakainin siyempre lagi na araw-araw na salita ng Diyos. At iyon po yung dapat. At iyon po yung dapat. At iyon po yung primary, no, na trabaho ng mga manggagawa. No? Lagi ipaunawa, no? Bigyan kayo ng karunungan, kaalaman, kaunawaan sa salita ng Diyos. Kasi nung ako po bago pa akong mananampalataya, although nagbabasa ako ng Biblia, pero hindi ko maintindihan kung ano ang mensahe sa akin ng Panginoon. Siguro yung mga ibang mga matured Christian dito, siguro nung kayo po, no, ay mga bata pa mga Kristiyano, ay siguradong makaka-relate po kayo doon sa akin po sinasabi. Kahit magbasa ka na magbasa. At ito po, no, na kada linggo, pag ikaw ay nakakapakinig sa isang manggagawa o isang pastor na nakaharap dito sa pulpito na ito, doon mo maliliwanagan, ito pala yung binasa ko na verse. Ito pala yung kahulugan. Kasi merong illustration na ibinibigay ang mga manggagawa para lalo pa maunawaan ang salita ng Diyos. No po? Yun po no? At para maunawaan. At yun po yung talagang ginagawa po natin. No? Doon po tayo sa Mateo 4. Ano po ang sabi sa verse 4? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. No? Talagang kailangan po natin, lagi nating busugin ang ating spiritual na kalalagayan. Siguro po nakikita niyo po sa aking katawan, malusog po ako. No? Si Pastor Marlo, makikita niyo, malusog din po, no? Sabi ko nga po, sabi po sa akin ng iba, Sir Chris, mukhang lumalaki ka na naman, tumataba ka na naman. Sabi ko po,
Malusog po kasi ako eh. Lahat po ng konting inakain ko, na-absorb po ng katawan ko. At wala po akong sakit, sabi ko. Ang mahirap po, kain ka ng kain, pero pumapayat ka. There's something wrong. Tama po ba? May mga ganun po kasi. Kahit ka nang kumain ng kumain, no? At hindi ka tumataba, at pumapayat ka, sisiguraduhin ko, may health problem ka. Ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Sa ating spiritual aspect, kahit ka magbasa ng salita ng Diyos at hindi naman nakikita sa sarili mo, may problema. May problema. Kaya po kailangan po, pag tayo nagbasa, kailangan po talaga sinasapamuhay po natin sa puso't isipan po natin. No? At lagi nandoon po yung paghingi natin ng paggabay sa banal na Espiritu at sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po. Yun lang po yun. Kailangan po natin, lagi nating ang ating spiritual na aspeto, ang ating kalalagayang spiritual, ay lagi po natin pakainin. Huwag lang po tuwing araw lang ng linggo. No? Dapat araw-araw. Dapat pagpulat po ng mata po natin, kunin na natin yung Bible natin. Magbasa na tayo. Kasi ako po may sinusunod may sinusunod ako araw-araw. Nagbabasa ako ng mga 3 chapter, no? Nakita ko po sa inyo. Ito po lahat ng pula na yan, nabasa ko na po yan. Kaya po ako nasa Isaias na. Pag natapos ko po yan, balik na naman po uli ako doon sa kabilang tipan. Ano po? Doon sa bagong tipan na. Dahil natapos ko po kasi yung bagong tipan, kaya nasa lumang tipan. Matatapos ko na naman. Nandiyan na po ako sa 26. Lahat po na may pula. Everyday po, binabasa ko po yan. Talaga pong, hindi ko pinipilit Nung una pinipilit ko, pero ngayon, habit ko na po siya. Na pagmulat po ng mata ko, kailangan kunin ko yung cellphone ko, magbasa ako ng 2 chapter, at mananalangin ako. Para maging matagumpay po tayo sa maghapon, nalalakaran po ng ating buhay. Ngayon, pag hindi mo nagawa yan, napagtagumpayan ka ngayon ng Diablo, napagtagumpayan ka ngayon ni Satanas. At lahat ng ano ang gagawin mo, at nagkaroon ng failure, isa lang ang sasabihin ko sa iyo. No? Hindi mo kasi muna inuna ang Panginoon. Ngunit kung uunahin mo ang Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, kahit may failure yan, siguraduhin ko pagdating ng hapon o pagdating ng gabi, magiging victorious ka. Isa ka naman na nagumpay pa rin. Walang sa silong ng langit na ibang makapangyarihan sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya susiguraduhin ko, nandoon ang ating katagumpayan. Ang mga pastor po ay nagtuturo sa atin para maunawaan ang nais ng Panginoon. Dapat natin maunawaan ang lahat ng mga mensahe, ang sinasabi ng pastor. Sa kabila ng mga maraming nakapalibot sa atin tulad ng magulang, kaibigan, kumpare, hindi naman po sila yung may authority para magbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Kung minsan nga, yung pong mga nabanggit ko po na magulang, kapatid, kumpare, sila pa yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Tama po ba? Meron pa nga kung minsan yung mga kapitbahay pa Uy, tara muna dito. Mag-procession muna tayo. Ayayain ka mag-procession. Yung mga ibang mga kumpare dyan, ayayain ka. Pare, dito muna tayo, Shot muna tayo rito. May mga ganon, Mas lalo yung mga kumare, Pare, tara dito, magkwentuhan muna tayo. Pagkwentuhan muna natin yung kapitbahay natin. May maganda akong balita sa iyo. Po.
Kuminsan po may mga pagkakataon yan. Pero yung pastor po talaga, no? Si pastor o si pastora lang po talaga ang makakapagbigay ng karapat-dapat ng karunungan at pagkaunawa, no? Sa ating Panginoon. No? Their preaching will lead us to knowing Christ, the only way, truth, and life. No? Ang pangangaral at pagtuturo po sa atin para makilala natin si Kristo na siyang nagbibigay ng katotohanan at buhay. Ang atin lang po manggagawa po yan. No? Kaya po basahin po natin yung Lucas 10:2. Ano po ang sabi? No? Sinasabi niya, no? Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa na sa kanyang bukirin. Sa totoo lang po, no, tayo bilang mga isang church, no, hindi po kinakaya po ng mga manggagawa o ng mga pastor po yan. No? Sabi nga po, ano po sabi doon sa Lucas? Sinasabi niya, sagana ang aanihin. Ano po yung ibig sabihin na sagana ang aanihin? Marami pa po mga hindi mga nakakatanggap sa Panginoon o yung mga hindi pa mananampalataya, no, na kailangang bahagian ng salita ng Diyos. At hindi po kakayanin po ng mga manggagawa po lamang yan. Limitado ang oras, limitado ang panahon, at limitado po ang bilang. Sabi ko nga po, no, 3 po kami. Pero ilan po yung ating pong church member? Kung iyan po ay magkakasama-sama at magtutuwang sa pagmimisyon at magtutuwang para magbahagi ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, no? Magdala na lang po ng bawat isa, kaluluwa, ang bawat isang miyembro rito. Sasabihin ko sa inyo, sarado na po itong Lopez Haina. No? Sa dami pong paparada, pastor. No? Ganun po dapat, no? Sabi ko nga po, kakaunti po yung manggagawa. No? Kakaunti po manggagawa. No? Sa palagay ninyo, bakit kailangan sundin ang ating mga manggagawa? Kailangan ba talagang sundin? O naman po. No? Bakit? May 3 bagay po kung bakit kailangan natin sundin ang mga manggagawa o mga pastor. Number 1 is God chose them. They are chosen by God. Naniniwala ho ba kayo na pinili po talaga ang mga manggagawa o mga pastor? At kayo rin po bilang mga mananampalataya, pinili din po kayo? Yes. Ano po? No? Hindi mo pinili si pastor. Hindi pinili na kung sino man si pastora o sino mo manggagawa yan. No? Ang ating Panginoon po ang pumili diyan. No? Kaya kung minsan po may mga invited po tayo ng mga manggagawa riyan. Yun po hindi aksidente. Yun po ay talagang niloob ng Panginoon para mag-share po ng salita ng Diyos para ikalalakas ng mga maraming membro dito sa North Sagaray. Kung punong-puno po ng ating Panginoon, no? Nandoon po talaga yung mga apostol na kung saan ay dumadalaw po sila sa bawat lugar. Na kung saan para palakasin ang mga member o mga mananampalataya. Ano po? Katulad po ng ginagawa ni Pastor Jess. Bakit po siya ginagamit sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang bansa? Para lang mamasyal? No. No? May dahilan ang Panginoon kung bakit siya dinadala roon. Para palakasin ang mga mananampalataya doon sa lugar po na iyon. Ganun po, no? Kasi kung minsan po meron pong specialty po kasi ang bawat isa sa atin eh. No? Si Pastor Jess, si Pastor Marlon, ako, bawat isa sa inyo may mga specialty, no? No? Na kung saan ay malakas doon sa mga ganun na bagay. At kung saan ka malakas, yun yung dapat isinishare mo. Kasi meron mga ibang mga member na kung saan ay mahina doon. Siguraduhin ko po sa inyo, may mahihina po sa atin dito pag tumayo po dito sa pulpito. Di ho ba? Kung minsan nahawakan lang po yung mic, kinakabahan na. Inahawakan lang po yung mic, hindi na malaman kung anong sasabihin, pero nung nakaupo, talagang nandoon na, ito yung mga sasabihin ko, sunod-sunod to. No? Ganun po dapat, no? Ganun po dapat. Number 2, God's qualified them, no?
God qualified them for the work of taking care of the shepherd. No? Pastor, no? Hindi po nagising yan ng isang umaga na pastor na. Maraming mga pangitain at revelasyon na ipinakita ang Diyos bago tawagin ng isang manggagawa o isang pastor. Tama po ba? Dahil nakapasa sila sa standard ng Panginoon, kaya dinala sila sa iglesia o sa church. Sa totoo lang po yan. Hindi po, sa totoo lang po, pag ikaw naging pastor, hindi naman agad na gusto kong magpastor eh. Tinitingnan mo kung may calling ka talaga eh. Sa totoo lang po. Ako nga po, hindi ko po akalain nga po na pagdating ng araw, ako'y tatayo po sa inyong harapan. Ako po ang nasa isip ko lang, isang miyembro lang. No? Maging presidente lang na isang kapisanan, tulad nung ako'y kabataan, bilang youth. Nung ako po'y nagkaroon ng asawa sa YMC, yung married couple, hanggang sa naging kalalakihan. Hanggang sa naging board member, chairman. At hindi po sumagi sa isipan ko na ako po'y gagamitin ng Panginoon. No? Na ako po ay magdadala ng mensahe o tatayo sa pulpitong ito. Basta ang ginawa ko lang po, going to the flow lang ako sa kalooban ng Panginoon. At nandoon na natututo pala ako sa mga pinagdadaanan ko. Sa lahat ng itinuturo sa akin ng Panginoon, natututo ko. Na kung saan ay hinahanda na pala ako doon sa magandang plano niya. Na maging manggagawa rin. Tulad ng mga aking pong iniidolong mga pastor din. Sa totoo lang po, may mga ina-idol po akong pastor, tulad po nung aking pastor dati, na kung saan sinasabi ko po sa kanya, kalahati ng aking pananampalataya ay natutunan ko po doon sa mga mensahe na kanya po mga binitawan, nung panahon po na ako po ay member lang po. At habang ako po ay ngayon ay nagsasalita na sa inyong harapan, kung minsan bumabalik pa rin sa aking kaisipan yung mga salita niya kung saan tumimo talaga sa isipan ko. Kaya kung minsan, bukod pa doon sa kaalaman ko na binigay sa akin ng Panginoon, at yung mga natutunan ko rin sa Kanya ay napagsasama-sama ko rin. Pero sabi ko nga, no, may mga ganun po talagang mga manggagawa po talaga. May kanya-kanya po mga specialty. Pero sabi ko nga po, kumbaga, meron din po siyang weakness. No? Pagdating naman sa pagmimisyon, medyo doon naman po siya nakukulangan. Kasi ang nangyayari po, nagiging stagnant po yung numbers of member ng church. Kasi hindi po siya lumalabas. Pero pagdating niya naman sa pagpipreach, number 1. No? Number 1. Para nga po, obispo na nga po pag nag-preach eh. Sa totoo lang po. Ang galing. Yung pagbibitaw ng salita, yung kanyang gesture, talaga pong mapapahanga ka. Apo. At hanggang ngayon naman po nakikita po kami ni pastor na yon. Si Pastor Anthony Geronimo. Kasi po sa totoo lang po, hindi po nagkakalayo ang edad po namin niya. Nung po iyan ay na-assign po sa amin sa IRM that time, ay parehas po kami mga binata pa. No, kaya po, nandoon po talaga na medyo nagkakaintindihan po kami. Magka-generation po kasi kami. No, ka-generation, po. Hindi ko naman sinasabi, pag hindi ka ka-generation, hindi mo na maintindihan. No. Pero malaki ang posibilidad. Po. Yun po, God chose them. Kung bakit kailangan sundin ng pastor dahil pinili sila ng Panginoon at qualified sila, And number 3, God supervised them, si pastor ang nagpe-perform under the great shepherd ng ating Panginoon. Hindi lang galing sa pastor o manggagawa ang itinuturo nila, kundi galing sa ating Panginoong Hesukristo. Akala niyo po ba yung lahat po na sinasabi po namin dito ay lahat po ay sa amin po nang galing? No, may basihan po yan. Yan po ay galing po at kinasihan po ng banal na Espiritu. Kaya nga po nung ako po ay bago pa lang po mga mananampalataya at bago pa lang po ako nakasasalita sa pulpito. At lalo-lalo na po doon sa pagpipray, nang bago pa ho ako mananampalataya, pautal-utal pa ho ako nagpipray, humihinto pa ho ako. Natatandaan ko po nung youth po ako Pag umaattend po ako ng prayer meeting,
kung minsan iniisip ko, ano ba yung sasabihin ko? Mas lalo pag yung biglaan na sasabihin, pag-pray mo yung ganito, yung bansa. No? May mga ganun no? Yung popcorn style na tinatawag, no? Nasasabihin, na bigla ka na lang gusto, yung iba nakikipag-unahan O minsan nga, nakakasabay pa sa prayer. Pag ako na po magpipray, kung minsan nakakalimutan ko po kasi parang nai-intimidate ako doon sa nakikinig. Kaya kung minsan iniisip ko na ako na lang yung mag-isa para lang magtuloy-tuloy lang yung aking prayer. No? Meron pong ganung mga pagkakataon. Kaya tayo, no? Bilang mga mananampalataya, talagang may pagkakataon po talaga na talagang kumisan nai-intimidate ka doon sa mga kasama. Pero huwag mo isipin yon. Ang isipin mo, kausap mo ang Panginoon. Amen? Oo. Kung tayo ay sumusunod sa kanilang mga leaders, for sure, sinusunod natin si Lord. No? Kaya nga, si pastor ay galing sa ating Panginoon. No? At yan po talaga kailangan po natin sundin. Successful can be determined with the fruit of lust, not by the well of delivered speech or sermon. No? Ang katagumpayan daw ng isang pastor hindi pagalingan ng sermon or pagpipreach. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. No? Meron po iba kasi nga po mga pastor na magaling pong magsalita, no? Pero hindi naman nakikita sa sarili. No? Meron po ibang mga magagaling po ng mga pastor, ginaya lang po yung sermon, kulang sa karanasan. Ano po? Sabi ko nga po, nung ako po bago pa lang po tumatayo po sa pulpito, at nung kauna-unahan ko pong tumayo, natatandaan ko, is month of October po yon. Kamukha rin po ng sineselebrate po natin yon. Worker Appreciation Month. Na kung saan, dahil ako po ang chairman ng church po namin that time, ako po binigyan ng pagkakataon na ako po ang magsalita at mag-sermon noon. Sabi ko, noong pong week before, nung ako po ay tumayo sa pulpito, sabi ko, hindi naman ako nag-aral sa Bible School. Ano ang gagawin ko? Paano ba ako gumawa ng line-up para makabuo ng isang sermon? Alam niyo po, natatandaan ko, meron akong kaibigan na pastor. Sa sementeryo pa kami nagkita. No? Sabi ko doon sa isang pastor, na kaibigan ko. Kasi sa Pandi po kasi, marami rin po ako mga kaibigan na pastor. Tulad po ng mga kapastoran po dito sa Norsagaray. Meron din po sa bahan po doon. Sabi ko doon sa isang pastor, Pastor, sa susunod na linggo ako po magme-mensahe Hindi ko po alam kung paano ko po uumpisahan. At anong gagawin ko pag ako po ay nakatayo na. Alam niyo po ang sagot po niya sa akin. Sir, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Pag nagmensahe ka, no? Pag nagmensahe ka, ang imensahe mo, yung patotoo mo. Yun, walang katumbas at walang mas magandang mensahe o sermon na gagawin mo, kundi yung patotoo mo. Amen po ba? Kasi walang replication Wala kang ginaya, no? Wala kang ginaya, walang kamuka. Kaya lahat ng mga sasabihin mo ay base sa karanasan mo at ipinaranas sa iyo ng Panginoon. Ganun po tayo dapat. At sabi ko nga po, dadating ang araw na marami pa hong mga pastor at pastora na sisibol po sa member po natin dito sa AFC. At gagamitin ng Panginoon. Kahit sa ayaw mo at sa hindi, no? Hindi ka pwedeng tumanggi. Gagawa't gagawa ang Panginoon ng paraan para gamitin ka at ihayo ka. Ano po? At iyon po dapat natin sundin, no? Alam niyo po, nung ako po hindi po ako nakatanggi. Bigla na lang isang araw, naisip ko sa isipan ko, bilang ako isang alagad ng batas, bilang pulis, no? Naging junior PCR ako, naging senior PCR po ako, no?
Sabi ko, nagawa ko na lahat. Yung pagiging police community relation ko. Na-awardan ako ng junior, ng senior, no? Best PCR. Lahat ng compliance ko, nagagawa ko. Lahat ng utos ng hepe ko, sinusunod ko. Parang sabi ko, meron akong mali at parang merong kulang sa buhay ko. Bakit ang Panginoon ay hindi ko masunod ng buong buo? Samantalang yung pagiging pulis ko, nasasatisfy sila. May award pa nga eh. Ba't ako dumating sa ganitong ranggo? Pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kasi nasatisfy ko. Pero ang problema, bigla na lang pumasok sa isipan ko, bigla ako nagtanong sa sarili ko. Isang tanong na talaga namang nagdesisyon ako kaagad sa aking buhay. Parang nagiging unfair yata ako. Bakit yung mga iba nasusunod ko, pero ang Panginoon, ba't hindi ko masunod? Ba't hindi ko masunod? Doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa kung bakit ako ngayon nagpapagamit sa Panginoon. Huwag na sana humantong sa buhay po natin bilang mga mananampalataya na may mangyari pang hindi maganda para sumunod tayo sa Panginoon. Kailangan habang ini-enjoy natin yung paglilingkod sa Panginoon, gawin na natin yung pagsunod sa Panginoon. Buong puso. Kaya nga kung minsan may chat nga ako kay Pastor. Pastor, nahihiya na ako, hindi ako nakaka-attend kumisan eh. Kasi ako, yung trabaho ko. No? Kaya sabi ko nga Pastor, 17 years in service na ako. 3 years o 2.5 years, pwede na ako mag-file ng non-duty status para sa optional. Sabi ko, siguro, kailangan ko na sigurong mag full time after ng 3 years o 2.5. Gusto ko na mag full time para hindi na ako yung may agam-agam pa ako na meron pang naka-duty ka. Mas lalo pong nakabalik na po ako dito sa Norsagaray. Ako sigurado papasok ako ng alas 7, uwi ako ng alas 8:30 ng gabi o alas 9. Araw-araw. Ano pa ang magagawa ko pa po? No? Kaya sabi ko, Lord, siguro yung siguro ako yung age of 50. Kasi pag nag-optional po ako, 50 okay. 50 years old. Na? Sabi ko, medyo malakas pa siguro ako. No? Siguro yung lakas ko na ito ay ibibigay ko na sa Panginoon. Gusto pa nga ni Pastor Jess, magtayo daw ang church. Hindi na ako. Hindi ko naman kailangan ng ano eh. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun lang po ako. Ayoko pong kung ano yung gusto kong mangarap, pero mas iba yung kung ano yung kalooban ng Panginoon kasi. No? Ayoko nang mangarap na gusto ko na isang malaking church, maraming member, no? Hindi po, ang satisfaction ko lang po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun lang po ako. Ayoko nang lumampas pa roon eh. No? Kasi kung minsan ang tao sobra-sobra kung mangarap eh. No? Sobra-sobra eh. Ako naman po, pagdating naman po sa Panginoon, ang gusto ko lang po kung ano lang po yung kalooban ng Panginoon sa akin. Okay na ako. At masatisfy ko ang Panginoon, okay na po ako doon. Kung ginagamit ako ng Panginoon dito sa inyong lugar, susunod ako. Kung bibigyan ako ng church, susunod ako. Pero kung susuporta ako, susunod po ako. Kaya nga, wala namang sinabi si Pastor na hindi ko sinunod eh. Dahil yun po yung kalooban ng Panginoon. Apo. Dahil hindi ko naman sinusunod dahil si Pastor ang may gusto. Yun ay kagustuhan po ng ating Panginoon. Siguro kahit naman po kayo, kahit kayo nandito, hindi kayo nandito dahil po sa mga manggagawa o sa Pastor. Tama ho ba? Nandito kayo dahil sinusunod niyo ang Panginoon. At ginagamit po ang mga workers o mga pastor na ito dahil sabi ko nga po, dapat talagang sundin. Dapat talagang sundin. Dahil ito na po yung pinag-aaralan po natin. Opo. Kaya po sabi ko nga po, no, pag sabi nga ni Pastor, hindi, magtayo ako ng church dyan sa AFC Pandi. Hindi po ako makasagot. Pero kung luluobin ng Panginoon, bakit hindi? Di ho ba? Kung luluobin ng Panginoon, bakit hindi? At ito naman po, kaya naman po tayo nilikha ng Panginoon para sa kapurihan ng Panginoon, di ho ba?
Yun ang number one na dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Kung babasahin nyo uli ang purpose-driven life, di ho ba? Kaya iba po talaga, no? Kung minsan mga pagkakataon po na kailangan po talaga suporta po talaga ng member, no? Dahil kung minsan may mga pagkakataon po na umaalis si pastor. Ang mga manggagawa ng po, hindi naman po yan robot na hindi nagkakasakit, di ho ba? No? Kailangan po talaga nandoon po yung suporta ng mga miyembro sa pamamagitan ng mga gawain. Kasi baka wala si pastor, hindi na matutuloy po yung mga prayer meeting. Wala si pastor, hindi matutuloy yung yung Sunday service. No? Hindi po. Dapat po, tuwang-tuwang po tayo. Tuwang po tayo. Basahin po natin yung Hebreo 13:17. Ano po ang sabi? Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos. Ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. Tingnan nyo po, no? Isang kagalakan ng mga manggagawa ang pagsuporta nyo po, no? Sa mga manggagawa. No? At sabi ko nga po sa inyo, sila'y may pananagutan, no? Nang magbantay sa inyo. Guardian pala tayo, mga pastor. No? Totoo naman po, no? Kaya nga, kung minsan, mayroong mga ibang mga naliligaw na landas, no? Nandito po yung mga manggagawa, no? Na tinatap po, no? Tinatap po, para paalalahanan. No po? No? Kaya isang kagalakan sa mga manggagawa na full support ang mga member para makusunod sila sa mandato ng Panginoon. Ano po yung mandate? No? Yun nga po, yung mga pinag-uusapan po natin kanina pa. No? Dahil talaga ipinagkatiwala po, dahil sila po ay may pananagutan na magbantay sa mga mananampalataya. At sila po ay magbibigay ng sulit. No? Kung sila man po ay magagawang hindi maganda. No? Pero kung matitigas ang ulo ng mga member, no? Sobrang pahihinagpis o yung sinasabi pong ultimate sadness. Ito po. Kaya po may mga iba po talaga, no, na dumadating po talaga na mayroon po mga member na kinakalaban po yung mga manggagawa. Hindi po maganda yun. Ano po? Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang manggagawa po ay talagang itinalaga ng Panginoon at pinili ng Panginoon, hindi sila ang mismong may kagustuhan po niyan. Kaya po, kung minsan iisipin po natin, ba't po nangyayari yan? Kasi nga po, sa gawa ng kaaway, sa gawa ng dyablo, no? Pinapasingit po kasi natin eh. Dapat po talaga nandoon yung pagkakaisa, pagtutulungan, pag-uunawaan. No? Kung may problema, pwede nang pag-usapan. No po? At kung minsan may mga pagkakataon pa ho na kung minsan nasasabi ko nga, bakit may mga ibang mga manggagawa o pastor na nakakagawa ng hindi maganda? Kung minsan iisipin ko, ano bang pananampalatayang meron sila? Yun lang po yung nagiging isa sa mga tanong sa aking kaisipan. Anong pananampalataya na meron sila? Bakit nila nagagawa iyon? Ano po? Nakalulungkot, no po. Pero sabi ko nga po sa inyo, kailangan talaga natin ng isang tunay na pagkilala sa mga itinalaga ng Panginoon ng mga manggagawa o pastor. Lalo-lalo na po dito sa atin sa AFC, dapat tunay na full support tayo sa ating mga manggagawa o mga pastor. Ano po ang sabi dito? Every believer is called to serve
That is the goal, no? Hindi lang si pastor ang tinawag para maglingkod, kundi tayong lahat na nasa iglesia. Ano po? Yan po sinasabi natin Pastor or Worker Appreciation Day, no? Worker Appreciation Day. Sunday is Worker Appreciation every day, no? Hindi lang po natin sineselebrate po ang Workers Appreciation Month or Sunday every October. Dapat po talaga every day. Kaya tayo bilang mga miyembro, no? Hindi dahil inutusan tayo ni pastor ay pinapahirapan tayo. No. No? Yan po ay kalooban ng Panginoon. Utos po ng Panginoon. Yan ginagamit lang po ang mga manggagawa. Pinaparaan lang po sa mga manggagawa po yan. Pero sa totoo lang po, ang Panginoon po ang lagi nandiyan. At plano po ng Panginoon yan. At sa araw po na ito, no, bilang pagkilala po sa mga ating mga manggagawa at syempre pagkilala rin po sa mga ginagamit ng Panginoon sa iglesyang ito, no, ay nandoon po yung pagkilos at paggabay ng Panginoon ay laging sumaatin, no? At pag nakikita po natin na talagang sumisingit yung kaaway nandoon, na i-rebuke na po natin. No po. Kayo po ba mga member, handa na po kayo sa kalooban ng Panginoon kung ano man ay iatang sa inyo sa iglesyang ito? Kaya kakunti po nag-iimin na, no? Pero alam ko naman po na marami na pong ginagamit ng Panginoon. Enhance po natin, magpagamit pa po tayo sa Panginoon at hindi po kayo magchichise. Sabi ko nga po sa inyo. At yun nga po, ang lagi ko pong paalala, malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Lahat po ng mga sinyalis nandiyan na. May mga sinyalis pa ba na hindi pa nararamdaman? Lahat po di ba? Nandiyan na. Kaya baka abutan natin yung panahon na yon. Kailangan yung panahon na yon, kailangan matatag po tayo. Malakas po ang pananampalataya po natin upang mapagtagumpayan po natin ang lahat na ito. Kaya po ngayong umaga na ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na nagpagamit po ako sa Panginoon sa araw na ito. Salamat po!